Again, I propose an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House Gab Volume 1A, page 2, line 19. Madam Speaker, Madam Sponsor, may I briefly explain my proposed amendment? Every peso in this budget is the people's money. And when we demand accountability, we do so not out of hostility, but out of duty. Duty to the Constitution, duty to the people, and duty to the truth. Let me then again put this on record. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let me be clear. This reduction is discipline, not demolition. Malayo ito sa ginawa ng kanyang ama na ginamit ang budget para pahirapan ang Commission on Human Rights, a constitutional body created to defend the powerless. What we do here is different. We call out entitlement. We confront arrogance. We demand respect. Public money is not a toy. Hindi ito pabuya na pinamimigay sa mga imbentong tao na may imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust. And until the Vice President learns respect, this House must act as a parent that disciplines a brat. Alam ko po that this move will generate varied reactions. It might even be exploited by certain camps to elicit sympathy for VP Sara. Diyan naman sila magaling, kadramahan. Pero hindi pwedeng mangibabaw ang drama sa kung ano ang tama, sa kung ano ang makatwiran, at sa kung ano ang nararapat sa pagtatanggol sa dignidad ng institusyong ito at ng proseso ng pambansang budget. So, Madam Speaker, Madam Sponsor, I respectfully but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the President, Vice President, from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. Maraming salamat po. Madam Speaker. So sana po all, sana all. Yan. So sana all po Madam Laila de Lima, kasi alam mo kung pagdating sa budget, hindi lang naman si VP Sara ang mayroong budget. Paano ang budget sa ibang mga ahensya dyan? Sa inyo dyan, sa bawat congressman, congresswoman, senate, senator, yan mga senadora. Sana po ma'am, sana all kung kayo ganyan kahigpit sa bawat budget, dahil sabi nga pera ng bayan. Anyari, ba't nangyari na naman ang nangyari pagdating sa korupsyon? Bakit napakagaling tayo pagdating sa mga VP Sara, sa mga Office of the Vice President? Sana lahat ng mga office, sana po ma'am, kayo ay magiging mahigpit. Ano nangyari sa DPWH? Wala man lang nagpipigil doon. Billion doon sa Office of the Vice President is million lang doon ang nangyayari doon, tapos babawasan pa. Sana sa lahat ng mga kurakot dyan ng mga ahensya, bawasan na ninyo. Kung talagang magbabawas lang din naman.
diyan sa mga mayayaman diyan, yung mga port entry ng buong ng ating bansang Pilipinas. Budget tungkol diyan sa airport, sa mga lahat ng port, sa lahat ng mga ahensya. So yan nga po. So gaya ng ating gaya na po ng nasa ating run text o yung nasa text sa atin sa baba na sana po kung tayo may mahigpit sa ibang ahensya, sana po lahat din na. At dahil sa mga pananalita ito ni Madam Laila de Lima, nakaramdam ako na para ito ay gumaganti. Dahil sabi nga naman niya kanina, ganito rin ang ginagawa doon sa ahensya, human rights, yan, sa panahon ni Duterte. So, yan ma'am, alam mo ma'am, panapanahon lang po ang panahon. Diba? Panapanahon lang ang pangyari. Noon, si Tatay Digong nakaporma, ikaw nandong kasi santabi. Ngayon, nakapasok ka na ngayon sa bulwagan, lalo na sa Congress, ikaw naman ngayon ang mayroong kapangyarihan. So, therefore, dahil usapang budget sa Vice President, natural lang din po sa maring sabihin ko man na indirectly, ay ganti-ganti lang po ang ating panahon. Sabi nga diyan, wither lang, di ba, ma'am? But anyway, yan po ang aking sariling opinion lang naman kasi ang budget ng Office of the Vice President nakailang tapyas na. Siguro naman kung talagang mainit kayo sa budget ng Office of the Vice President, pwede naman siguro wag na lang ninyo bigyan. Pwede man yan, andyan lang naman, Vice President pa rin naman si VP Sara kahit wala ng budget. Pwede naman yung mga taohan dyan, paalisin na lang yung iba, iiwan na lang yung pinaka-importanteng tao dyan sa Office of the Vice President. Diba ganon? Kasi pagkatapos ng termino ng Office of the Vice President or ni VP Sara, tapos na ang inyong pag-iinit-init dyan, ang inyong mga panggigigil pagdating sa pera. Pero nagtaka lang naman ako, bakit sa Office of the Vice President lang kayo napakahigpit? Sana all, sa lahat ng office na may budget galing sa kaban ng bayan, mahigpit kayo. But anyway mga kababayan, hanggang dito lang po yung gagawing pag-reaction. Salamat po ng marami. Sana ko po kung inyong nagustuhan itong ating ginawang pag-reaction, don't forget to remember, click lang yung ating notification bell dyan para naman is gaganda yung ating samahan for more videos to watch. Maraming salamat, magandang araw at salamat po sa inyong lahat.